Ang aming posisyon sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ay ipagpaliban ang ating barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong November 2, 2026. Magandang araw po mga kabarangay. Araw po ng Biyernes at August 14 na po. Alas 6:11 na po ng umaga. At kagaya po ng nabanggit ko, nasabi ko po sa inyo na hihimayin po natin yung mga ilang kaganapan na naganap dyan po sa isinagawang public hearing patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. 8 po ang inimbitahan sa pagdinig na iyan po ng Kongreso. At sa 8 yan ay isa lamang po yung pumabor para ma-postpone ang barangay at SK election. At siyempre po, sino pa nga ba kung hindi po ang liga ng mga barangay. Himayin po natin yung mga sinasabi ng kanilang representante bakit kailangang ma-postpone ang barangay at SK election. Ang aming posisyon sa National Liga bilang isang membro ng National Executive Board, ang aming posisyon sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ay ipagpaliban ang ating barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong November 2, 2026. Malinaw po mga kabarangay na ang kanilang posisyon o ang posisyon po ng Liga ng mga barangay ay dapat ma-postpone ang barangay at SK election. Bakit kaya? Sa kaalaman at karunungan ng lahat ng ating mga membro ng Kongreso at kami ay sumusuporta sa ating mga mambabatas sa kanilang isasagawa at siyempre, yan nga po, suporta daw sila sa isasagawa. Isasagawa at ng Kongreso. Bilang katuwang namin sa pamamahala. Pakinggan po natin yung kanilang mga alibay o mga kadahilanan kung bakit kailangan talagang ma-postpone ang barangay at SK election. Mga kabarangay, pakinggan po natin mabuti yung mga dahilan nila. Mga dahilan po nila bakit gusto nilang ma-postpone ang halalan. Kung titinan kasi natin ang trabaho ng ating mga barangay officials, 24 hours po ang aming trabaho. Hindi gaya ng ating mga other elected officials. Hindi daw po kaya, yes po, hindi daw po kaya ng ibang elected officials yung kanilang trabaho. So parang sila lang po ang may kaya. Ang barangay officials nag-a-appoint ng mga BSW, BSPO, Barangay Security Force, Barangay Secretary, and Barangay Treasurer. Pag-alis ng punong barangay o mga barangay officials, automatic po na matatanggal lahat ng appointee natin. Sa puntong ito po, mga kabarangay, ay hindi po ako sang-ayon sa kanyang sinabi na automatic na tatanggal lahat yung appointee ng halimbawang natalong kapitan. Hindi po ganon, baka sa inyo lang sa inyo lang, sir. Kasi dito po sa amin, yung mga appointee po ng mga natatalong kapitan, kung sila naman po ay matitino, nagpapunksyon ng mabuti, nagtatrabaho ng maganda, nare-retain po yan. Baka sa inyo lang. Pero lahat ng mga pinapasa ng ating mga mambabatas sa Kongreso at mga batas na pinapasa ng ating mga kasama sa Senado, ang nag-implement po ay kami na mga barangay officials. Yes po, tama po kayo, Kapitan. At siyempre po, dahil alam mo naman na ang barangay ang frontliner at kayong mga kapitan ang pinakauna po na tinatakbuhan ng ating mga kabarangay. Kayo po yung frontliner, kaya kayo yung unang-unang nagpapatupad kung anumang batas ang pinapatupad ng ating bansa. So, kung ang isang barangay officials ay na-elect, first timer siya, yung unang taon niya, kasama ng kanyang lahat ng mga in-appoint,
nasa training capacity ang mga yan. Nag-aaral, pinag-aaralan kung paano patakbuhin ang pamamahala sa barangay. The next year, namumolitika na sila. Alam mo, Kap, kahit first timer, pag-upo pa lang niya, namumulitika na siya indirectly. Indirectly. Lalo na kapag may ginagawa na po siyang mabuti. Kung magaganda na po yung kanyang ginagawa, yan po ay indirectly na pamumulitika na niya, na kanya pong aanihin kapag sumapit ang halalan. In preparation to the coming second term. Kaya ano ang magagawa namin kung 3 taon lang o 4 na taon lang? Alam mo po, Kapitan, kahit bigyan pa po kayo ng 10 taon hanggang 20 taon, kung wala naman pong gagawin, talagang wala po kayong magagawa. Pero yung 3 taon, 4 na taon po, kapag wala kayong ginawa, talagang hindi po kayo karapat-dapat na maupo sa posisyon. Napakarami po ng mga magagaling na kapitan na ngayon po ay walang kalaban. Dahil po kahit maikli yung kanilang panunungkulan ay napakadami po ng kanilang mga nagawa dahil gusto po nilang gumawa ng mabuti. Lahat ng trabaho sa amin. Bigyan ko lang tayo ng isang example. Lahat ng basura ng lahat ng isang constituents ng barangay. Sinong kumukuha, sinong nag-aayos, sinong nangongolekta? Kami. Opo, Kapitan. Wala naman pong tumututol sa sinasabi mo na talagang halos lahat po ay trabaho ng isang kapitan. Wala pong tutol dyan. Sir, dahil nga po kayo ang frontliner, kayo po yung pinakamalapit na nanunungkulan sa ating pamahalahan. Magkakatabi lang ng bahay nga tayo, o magkakalapit lang, walking distance lang ang barangay sa bawat bahay. Kaya kayo po yung pinakaunang pinupuntahan at lahat ng problema ay kayo po yung talagang pupuntahan ng tao o sasadyahin dahil nga po, kayo nga po ang kapitan. Nung nagkaroon ng devolution sa health lang. Sir, kung lahat po ng mga sinabi mo o sinasabi mo ay ginagawa po ninyo o ng ilang pang mga kapitan, bakit po kayo matatakot na matuloy ang barangay at SK election? Napakaganda naman pala ng mga ginagawa ninyo. Kung totoo po na talagang maganda yung naging performance po ninyo o ng ilang pang mga kapitan, alam po ng ating mga kabaranggayan, bakit naman nila kayo ipagpapalit sa baguhan? Natural po, ibabalik po nila kayo sa serbisyo kung maganda talaga ang inyong pamamalakad at panunungkulan. Napakasimple lang po, sir, hindi ba? Ngayon, kung kayo po ay natatakot na magkaroon po ng halalan, abay kaduda-duda na yan. Baka po nagkulang kayo o baka talagang hindi po kayo nagtrabaho ng maayos, sir. So, yan po ang mga naging alibay, pahayag nito pong representante ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Malayong malayo po noong nakaraan na usaping BSKE postponement. Ang kanila pong Pangulo na isang napakagaling po, napakatapang na si Madam Jessica D. ay talagang hayagan po ang paglalakad at paglalabi sa Kongreso, sa Senado at sa Pangulo para i-postpone ang halalan. Yan po ay noon. At kasama din po niya ang napakagaling po na abogado, si Attorney Alberto Al Agra. Kaya nga po nanalo itong RA 12232 na ito Pero ang tanong, bakit wala si Ma'am Jessica Ding ngayon?
At ito namang si Attorney Al-Agra ay nagsabi na may paparating na barangay at SK election sa November 2, 2026. Hindi po kaya ito ay indikasyon na itong pong si Madam Jessica B ay naniniwala na dapat nang matuloy ang barangay at SK election? Bakit hindi po kasama itong si Attorney Al-Agra na abogado ng Liga ng mga Barangay para muli ipaglaban itong postponement po na ito? Isipin po natin mga kabarangay. At bakit hindi po humarap itong si Madam Jessica D na personal para po dito sa naganap na committee hearing? So sa akin pong palagay, sa palagay ko lamang po, ay talagang buo na po sa loob nitong si Madam Jessica D na hindi na dapat itong ipaglaban pa at ito ay dapat nang matuloy dahil ito po ang naayon sa batas. Kumbaga papogi points na lamang po yung pagsulpot nitong si representante siguro. At kung mapapansin po ninyo talagang napakalayo po ng mga alibay na sinasabi po ng representante ng Liga ng mga barangay na napakalayo po para pigilan at i-postpone ang halalan. Hindi po pwedeng pigilan at i-postpone ang halalan dahil lamang po sa kasipagan daw at kakulangan ng panahon sa panunungkulan ng mga barangay officials. Real talks based on facts.